Okay, as a vlogger for 4 years and 10 months. So, for 58 months, no, ito yung isa sa mga bagay na dapat na-realize ko. Dapat lagi kong nasa isip, no? Kasi, hindi naman, kahit na hindi monetize yung aking vlogs, okay? Hindi monetize. But, ano yung, ano yung nakikreate nun sa aking, sa aking audience, di ba? Kasi hindi naman ako for monetization. So, I can never be accused is for monetization or for money kasi hindi siya monetize. Okay? Kasi yun yung sinasabi nung iba na wala silang pakialam sa sasabihin. As vlogger, dapat conscious ka rin sa mga sasabihin mo o pinopost mo sa vlogs. Kasi may mga tao na ibabas yung mga kasama mo. May mga tao na iisipin na nilabag mo yung privacy nila. Kahit sabihin mong pumayag yung tao na mag-appear o makunan sa vlog mo, meron ka pa rin karapatan niya na dapat isaalang-alang. Hindi lang yung pag pumayag siya, okay na. Kailangan mo ring intindihin na kung nagpaalam ka sa kanya, dapat mo ring intindihin yung mga sasabihin mo sa kanya is hindi naman malalabag yung kanyang basic human rights. Kasi yung sa nakakapanood, ang sasabihin is, kung monetize kayo, sasabihin for content monetization lang yan. Minomonetize yung, kung mahirap yung tao, pinagsasamantalaan yung hirap ng tao, then kung nagbigay ka na nga, sasabihin, wala pa dun sa kalahati ng kinikita. Well, hindi naman obligasyon ng content creator na ibigay lahat ng kinikita niya doon sa subject o doon sa nakasama niya sa vlog. Hindi nga obligasyon yun, one. Kung magbibigay siya, buti nga may nagbibigay siya, pero yun yung maganda. Yun yung nakikita na obvious, pero may nakikita rin hindi maganda. Ano yun? Yun yung pinagsamantalahan mo, yung kanyang privacy. Di ba kumakain siya, ganyan. And then, alam mong mababas siya. Alam mo, kahit nagpaalam siya, alam mong mababas siya. Kahit okay lang yun, may time, kasi mga tao ngayon, pag may nakita sa social media, magbabash. So, there are two sides of the story. Hindi naman maiintindihan ng tao yung story mo. So, dun pa lang, dapat ingatan mo na. Kaya mahirap ng prank na yung social experiment na magpa-prank ka, yung magpapanggap kang mahirap. Mahirap yun. Kasi, unang-una, hindi lang dahil for views or for monetization Obvious na yun. Yung privacy ng tao, na baka mabash yun. Kahit nagpaalam siya, okay, sige pumayag siya na makunan. Nakipag-usap ka, nagpaalam ka sa kanya. Pero yung ano niya na pwede siyang babash. Nagpaalam siya. Pero kahit nagpaalam siya, sa Pilipinas, pwede pa rin siyang i-bash. Although sasabihin ng iba na, naiinggit lang yan. Still, yun yung pwedeng ibalik sa'yo. Kahit pinaliwanag mo na yun para talaga yun na nga yun. Buti nagpaliwanag ka. Pero sa tingin ko, kasi maaring walang mali legally, okay legally walang mali. Hindi ka makukulong, hindi ka madedemanda because sa paliwanag mo. Pero yung is it right na ma-violate mo yung tao na pwede mo makunan sa vlog? Di ba? Kahit pumayag siya, di ba? Kaya mahirap mag-content ng mga ganun. Especially pag parati mo nang ginagawa. So, dapat maging conscious tayo sa mga poverty porn or disability porn na vlog. Yung mga prank, maging conscious tayo dyan kasi baka may nababiolate tayo. Kahit na pumayag sila. Kasi ang point of contention is ang point of contention is pumayag. Yes, pumayag.
Pero kahit pumayag siya, baka may malabag yan, baka may mabash. Kasi, buti nga yung malabo buti yung malabo. Kahit pumayag siya, i-dim mo na lang, kahit pumayag, kasi para hindi siya makikilala. Pero yun din, kahit na bliner mo yung muka, yung boses naman. So, pag nalaman yung boses niya, yun. That's number one thing that gusto kong sabihin. Na, pag nagbablog ako, dapat isaalang-alang ko yung human rights, yung mababash siya. Kasi hindi naman ako pwedeng i-bash for content monetization. Kasi hindi naman to for monetization. Tsaka yun na nga, sabi ko nga kahapon na dapat maging conscious tayo sa ganyan. Although tumutulong tayo sa mga tao at sarili nating pera yung itinutulong natin sa tao kasi sineshare natin yung blessings. But, we must also think of the term poverty porn or disability porn. You should think about that. Hindi natin dapat pinagwawalang bahala yung mga ganong kaliit na bagay as vloggers. Kasi yun na yun Although doon naman sa side ng mga pumupuna or nambabash, di ba? Kung nagawa niyang tumulong na rin kayo. Kasi baka kayo rin yung sita ng sita, din wala naman kayong ginagawa. Di ba? Kawawa naman yung nag-e-effort na tumulong, then sisitahin nyo, nagmamagandang loob. So, yun lang, maging conscious lang tayo sa ganun. No? Yung basic human rights when doing vlogs. Yung privacy, yung ganyan, yung mababash, kahit pumayag, mababash. No? Kasi nung hindi na ibinigay sa kanya yung nag-focus sa ibang tao, parang nagulantang siya, yun yung mali. Diba? If there's a positive thing in vlogs, makikita mo yung ugali ng tao. Pag hindi sa'yo napunta yung biyaya, ibabash mo yung prankster. Aatakihin nyo yung vlogger na nagmamagandang loob, na nag-disguise. Kasi pag nalaman niya siya yung sikat na vlogger, anong gagawin niyo? Hindi nyo na siya lalapitan. Kasi sa social media o sa internet, lahat issue. So, hindi lang dapat yung pumayag. Kasi, we must also maintain yung basic human rights. We are considering ethical standards as well. Basic etiquette, di ba? So, kung pwedeng hinaan nyo yung volume, or kung na-edit nyo, hinaan nyo yung volume, or i-blur nyo yung mukha. Di ba? Kasi ganun yun Anything na gawin niya, yung interpretation ng tao yung mapapasama. At kayo. Kahit sabihin mo na nakikisakay lang siya, still, dapat maging maingat tayo. Kasi dito sa Pilipinas, uso yung cancel culture. Swerte na lang din at may mga tao din na nakikita yung positive side. Pero dapat maging aware din tayo doon sa negative side. Kasi kung paulit-ulit na ganyan yung vlog natin, talagang yun Pag paulit-ulit yung ginagawa, ina-assume nyo na kasi na tama yun. Without even considering na you are doing poverty porn or you are romanticizing poverty. You are promoting, you are exploiting. Kahit hindi kayo for monetization, you are exploiting the poverty of other people. So wala kayong intensyon na i-exploit sila kasi tumutulong kayo, pero baka hindi nyo alam. So ang title ng vlog na to is basic human rights and ethical standards when vlogging. So yun lang po.